When you beg from the office of the speaker, it blatantly becomes the speaker's pork barrel. Given their power to approve, disapprove, or dictate the amount to be given, sabi. Sinasabi niya na may pork barrel daw. Meron daw sariling pera na nakaalat sa office of the speaker na nakasulat sa GAA at ito ay pork barrel. Ibig sabihin, hindi talaga siya dapat kasama sa budget. Tapos ngayon, para magkaroon ng access sa budget na yon ng mga miyembro ng Kamara, nagmamakaawa sila kay Speaker Martin Romualdez. Kaso may problema doon, mga kababayan. Si Toby Chanco nagsasalita from the perspective of a chismis. Meron ba siyang maipapakita na hindi laway lang? At mga kababayan, kung sasabihin niya na wag nang gawin yung mga yan, wag nang gawin yung AX, AKAP, etc., what have you, di dapat pala hindi rin siya nag-aabil. Hindi pa man nagiinit ang puwet ng mga tao sa Kamara ng Representante. Nauna nang bumatikos si Toby Chanco. Nakakatawa lang tong batikos niya kasi it's pretty obvious where it's coming from. Ang basis niya ng batikos, mga babayan, ay yung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, sabi niya. Oo, hindi ko alam kung paano magtatago si Chis Escudero sa likod eh. Diba? Hindi mo alam kung saan butas lulusot ni Chis Escudero yung sarili niya. Sabi kasi ni PBBM, mahiya naman kayo, yan. I-expose daw niya yung mga politiko na nakipagsabwatan sa mga kontraktor para nakawan ang taong bayan. Ayun. Yun. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at buho. By the way, alam nyo ba kung saan siya nag-inspect? Si PBBM? Yung kinuwento niyang yan. Saan siya nag-inspect? Sa Nabotas. Yung lugar ni Toby Chanco. O, talaga yung bukang yan. Si Toby Chanco, todo explain, no? Si PBBM naman, pweto mo sa pagong. Kitang-kita daw niya na maraming flood control ang palpak at gumuho. Tapos yung in-inspection niya yung sa Nabotas. Kamusta ka naman, Toby Chanco? Yung iba, guni-guni lang. Guni-guni lang daw, Huwag na po Toby. tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Agoy! Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Correct, mahiya ka, Toby. Standing ovation po, kita niya? Standing ovation pa si Toby Chanco, yun, Kala mo, hindi siya yung binisita eh. Kala mo, hindi siya yung sinabihan ng palpak. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na pinuntan nyo lang ang pera. Si Chiso, plastado yung ito eh. Para Ang plastic? hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Yari kayo ngayon. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan.
Tama at lang yun. magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Expose them, expose! At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national tatamaan na expenditure yung GAA. program. Yari kayo. Yun tigas ng mukha tayo-tayo pa. Siya rin naman yun. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Biglang nagsalita si Toby Chanco. Ano sabi? Ito ba? Ito sabi niya. Ito. Pakinggan nyo mga kababayan. Nakakatawa to eh. Hindi binoto ni Chanco si later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Kaya tinitignan na raw niya ang pagbuo ng isang independent bloc kasama sila Cebu 5th District Representative Juke Frasco at Bacolod Representative Albi Benitez. Hindi naman daw nila nakikitang makakasama ang Duterte bloc dahil suportado pa rin naman nila si Pangulong Bongbong Marcos. Independent para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. When you beg from the office of the speaker, it blatantly becomes the speaker's pork barrel. Given their power to approve, disapprove, or dictate the amount to be given, sabi. Nagtataka ako, ano yung ibig niya sabihin doon? Ano yung pork barrel na yan? Ano yung pinanggagalingan yan? Ito pala yun. Out of the blue, di ba? Biglang binalik, Iginiit ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco na hindi dapat hinihingi sa Office of the Speaker ang alokasyon para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Sabi yun daw, ito na naman tayo, AIX, AKAP, TUPAD at MAIP, sabi. What's happening now, congressmen are forced to request allocations from the Office of the Speaker. Dapat ang ahensya lang ng DSWD, DOLE at DOH ang may control dito. Lahat ng elected government official, from mayor, from barangay captain, hanggang sa level ng presidente, mga babayan. Lahat ho yan ay merong kakayahan na mag-refer. Doon sa kanilang referral, mga babayan, may allotment sila doon. Halimbawa, sasabihin kay DSWD o DSWD, para kay Congress, kapag may ni-refer si congressman ganito, pakipagbigyan, bibigyan ka na lang namin ng guarantee letter or something, whatever that is. Tapos, doon na yun kukunin. Itong si Toby Chanco, sinasabi niya na may pork barrel daw. Meron daw sariling pera na nakaalat sa Office of the Speaker na nakasulat sa GAA at ito ay pork barrel. Ibig sabihin, hindi talaga siya dapat kasama sa budget. Tapos ngayon, para magkaroon ng access sa budget na yon ng mga miyembro ng Kamara, nagmamakaawa sila kay Speaker Martin Romualdez. Kaso may problema doon, mga kababayan. Si Toby Chanco nagsasalita from the perspective of a chismis. Meron ba siyang maipapakita na hindi laway lang? Sana meron. At mga babayan, kung sasabihin niya na wag nang gawin yung mga yan, wag nang gawin yung AIX, AKAP, etc., what have you, di dapat pala hindi rin siya nag-aabil. Hindi ko hawak yan ng kamera. Kasi pag sinabi mong pork barrel ng Office of the Speaker, ibig sabihin yung budget sa kanya manggagaling. Sa office niya mismo nakaalat yung budget. Pero hindi sa kanya nakaalat Nakaalat siya sa DSWD, DOLE at DOH. So matatawag mo ba pork barrel yun? Hindi. Anong tawag sa sinabi ni Toby Chanco? Chismis. Bitterness lang, bitter.